Magandang araw po sa bawat isa. Magandang umaga sa mga nasa site at magandang araw po sa mga nasa online po natin. Ngayon po ay may panibagong series po tayo. Ngayon ay buwan ng June. Ayan, bilang pag-aalala ng ating Independence Day, ito po yung ating, From Prison to Freedom. Ayan, kaya ito po ay mabuhay ang kalayaan. Pero ang ating tatalakayan ay tungkol sa kalayaang spiritual. At ngayong umagang ito, ito po yung ating pamagat. Mula sa tanikala tungo sa paglaya. Ito po ay tungkol sa aklat ng Exodo. Ayan, Exodus. Ang Exodus ay ibig sabihin po ay isang Griegong salita na ang ibig sabihin ay pag-alis o paglabas. Ito ay tumutukoy sa pangalawang aklat ng Biblia na naglalarawan ng pag-alis ng Israelita mula sa pagkailipin sa Ehipto. Yan, isang mahalagang bahagi ng kanilang kasaysayan bilang isang bansa. Ang Exodus ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas at pagpapalaya ng kanyang bayan mula sa pagkaalipin patungo sa kalayaan at pag-asa. Ayan. Konting background lamang po. Mayroon pong pangako ang Panginoon kay Abraham na bagamat siya ay baog, 75 years old siya noon, pangako ng Panginoon na ang bayan na kanyang tinutuluyan, yung Kanaan, ay magiging kanya. At bagamat siya ay baog, ang kanyang maglahi ay magiging kasindami ng bituin. Ayan, at ito ay magiging isang bansa. At ang Kanaan ay magiging lupain po nila. Ayan. So, Abraham, naging anak niya si Isaac. Si Isaac, naging anak niya yung dalawa, yung kambal, si Esau at si Jacob. Si Jacob ay napalitan ng pangalan, mula Jacob, ginawang Israel. At mula sa Israel, mula kay Jacob, nanggaling yung 12 patriarchs. Ayan, o 12 matatanda na patriarchs. Si Jacob ang nagkaroon ng 2 asawa at 2 aliping asawa. Si Leah at si Raquel. Si Leah ang panganay, si Ruben. Okay? Tandaan po natin na sa kanilang kultura, ang panganay ay meron pong maraming responsibilidad at maraming privilege o birthright. Nasa kanya yung birthright. Pagdating sa mana, mas malaki ng mana niya, pero pagdating sa responsibilidad, malaki rin. Pagtanda ng mga magulang niya ay siya po ang mga ngaruga. Ayan po ang ibig sabihin po nun. Okay? So, si Ruben, ang firstborn mula kay Leah, kaya lang nagkaroon siya ng hindi magandang ginalaw niya yung aliping asawa ng tatay niya, kaya yung birthright nawala sa kanya. Okay, ang panganay naman ni Raquel, si Raquel po ang gustong-gusto talaga mapangasawa ni Jacob, kaya lang dinaya siya ni Laban, di ba? Sa araw ng kasal, imbis na si Raquel ang ipakasal, kasi nakatakip yung mukha, si Leah. O, di ba? Na siya, na wow mali. Di ba? Na wow mali siya. Pero, pinakasal din sa kanya si Raquel, pero naglingkod uli siya ng 7 taon. So, 14 na taon na pinaglingkuran. Hello, ganun, 14 na taon. Ganun ang pag-ibig nun. Ayan. Meron ba dito na nung nanliligaw ka pa, nag-iigib ka, nagsisibak ng kahoy, ganon? Wala nang uso ngayon, hindi na, di ba? Ngayon, text-text na lang, di ba? How na you? Where na you? Kumain na ba you? Bumigay na. Ang bilis, no? Okay. So, si Raquel, ang paboritong asawa, ang naging panganay, si Jose. O, di ba? Si Joseph, napag-aralan po natin yon, si Joseph the Dreamer. Noong panahon na yon, ang Panginoon ay nakikitungo sa umagitan ng panaginip at nauunawaan po nila iyon. Ayan. So, si Jose, paboritong anak. Ayan, sino sa inyo yung mga pamilya? May mga pamilya na may mga paborito.
Ayan, may mga paborito. Ayan. Naging paborito, ginawan ng magarang kasuotan. At dahil doon siya po ay kinasuklaman, kinainggitan, at muntik patayin ng kanyang mga kapatid. O, di ba? Nung siya ay papunta sa Shechem. Alam niyo yung Shechem? Sa Shechem, di ba sabi ko, merong isang anak si Jacob na babae. Di ba ano ang pangalan? O, si Dina. Ayan. Si Dina ay na-rape sa Shechem. Doon sa lugar na yon. At merong kapatid si Levi, saka si Simeon, na mainitin ang ulo, o di ba? Dinaya nila yung mga kalalakihan sa Shechem. Sabi nila, ipapakasal lang namin yung kapatid namin sa isang kondisyon kung kayo ay magpapatuli kagaya namin. Di ba? So lahat ng mga kalalakihan sa Shechem nagpatuli. Yung ikatlong araw, yung kasakitan nung nila, ayan, pinasok ni Levi sa ni Simeon, pinagpapatay lahat ng mga lalaki po doon. Pagkatapos ginawang bihag ang mga kababaihan at mga bata at sinamsam. Sinamsam po nila, yan lahat ng mga ari-arian doon. Kaya natakot si Jacob. Okay? So, si Joseph, ayan, yung papa's boy, napunta sa Egypt, naging slave boy. Ayan. Pagkatapos, nagustuhan siya ng amo, kaya lang di niya pinatulan dahil sabi niya, mas matimbang ang takot ko sa Diyos kaysa pumatol sa aking amo. Ayan. Kaya lang, ang ganti po noon, dahil sa ginawa niyang paninindigan sa tama, siya po ay nakulong. O, di ba? Ayan, nakulong. Kaya, di ba sabi ko palagi, teenager pa lang siya noon. 17 years old nung napunta sa Egypt. Ganong kabata si Joseph, di ba? Ayan. Pagkatapos, siya po ay kinasihan ng Diyos at pinagpala po ng Panginoon. Ayan. Yung salitang in the Lord and the Lord was with Joseph. Okay, kahit kontra na ang lahat, ang Diyos ay kapanalig naman niya, okay na po yun. Ayan. Siya po ay pinagpala ng Panginoon. Dumating yung time, siya po ay naging makapangyarihan. Siya po ay naging gobernador. Dumating yung time na nagkaroon sila ng reconciliation sa kanyang mga kapatid. Ayan. Imbis na magiganti, siya po ay nagpatawad. 30 years old po siya nung siya po ay naging gobernador sa Egypt. Dahil sa interpretation niya sa panaginip, siya po ay siya po ay napaboran ng Pharaoh at siya po ay naging gobernador sa Egypt. At mula noon, hinango niya ang kanyang anma at ang kanyang tahanan mula sa Kanaan. So lahat noon, there were 70. Ayan. So 70 po, lahat sila nung napunta sila sa Egypt. And the best of the best part of Egypt was given to them as a reward for Joseph, yung lugar na Goshen. Okay. At doon sila ay nagmultiply. So, it was in God's program to send Jacob to Egypt. Bakit? Where they will be preserved. Okay. Bakit? Kasi sa Kanaan kasi merong tendency na sila ay malahian ng iba or amalgamation or annihilation. Di ba sabi ko kanina, takot na takot si Jacob dahil sa nangyari sa Shechem. Naalala niyo yung kwento na yon? Takot na takot siya doon. Baka ma-annihilate sila. Sabi niya, kapag nagkaisa ang mga bayan sa paligid natin at kakaunti lamang tayo ay malilipol. Ayan. Alam niyo si Jacob ay typical na halimbawa ng isang Christian. At alam ko marami sa atin na maraming struggle sa buhay. Di ba? Mahal siya ng Panginoon pero lagi siyang gumagawa ng sarili niyang kapamaraanan. Di ba? Sa kanya manggagaling ang 12 tribes of Israel pero dinaan niya sa pandaraya. Kaya nga Jacob mandaraya, ibig sabihin. Dinaya niya yung kapatid niya si Esau 2 beses, di ba? Si Esau naman walang halaga sa kanya yung birthright. Ang halaga sa kanya ng birthright isang mangkok na sabaw lang. Yan. Kaya nakuha ni Jacob yung birthright. Pagkatapos nung matanda na si Isaac para pagpalain si Esau,
Kasi yung pamilya na yun, may kanya-kanyang paborito. Si Isaac, paborito niya si Esau. At si Rebecca naman, paborito naman niya si Jacob. O, di ba? May kanya-kanyang paborito. Okay. Kaya ganoon na naging consequence. Kaya si Jacob ay isang typical na halimbawa ng isang Christian na ang daming struggle. At hindi lang yan, ang daming takot. Hello, marami ba nakaka-relate? Ang mandaraya ay tinapatan ng mandaraya. Si Jacob tinapatan ng Laban. Si Laban mandaraya. O, di ba? Naririp niya yung kanyang mga ginagawa. Tapos, lumaya siya mula kay Jacob. Maghaharap na sila ni Esau. Di ba? Takot na naman siya. Kasi si Esau may kasamang 200 na kabayuhan. Hello? Gano'n lang sasalubong sa kanya. At sabi ni Esau noon sa kanya, nung maghihiwalay sila, pag wala na yung mga magulang natin, sabi niya, papatayin kita. Hello? Ayan ang nangyari sa magkapatid na yon. Okay? Tapos nang magkaka-reconcile na sila, nag-aalala naman siya. Kaya yung kanyang grupo, hinati-hati niya. Ayan. Ang dami niya mga kawan kasi pinagpala po siya ng Panginoon. Hello? Kahit siya po ay nag-i-struggle, pinagpapala siya ng Panginoon. Diba? Kahit yung mga kapamaraanan niya ay hindi ayon sa kapamaraanan ng Panginoon, ang pabor ng Diyos nasa kanya pa rin. Okay? So ang dami niyang mga gifts. Sabi ni Esau nung magkita sila, para saan yun? Sabi, para po sa iyo, para sa iyo. Bakit? Ang dami-dami na pinagpala na ako ng Panginoon. Di ba? Bakit? Kaya hindi na kailangan yun. Di ba? Bago sila magkita ng kapatid niya, ay nakipagduelo siya sa isang angel. Kaya siya po ay nabalian dito, nabalian. Kaya sabi niya, I will not let you go unless you bless me. Di ba? Kaya blines siya ng angel. Okay. Ayun, kaya nagkaroon ng reconciliation. Nag-reconcile po yung dalawa, si Esau saka si Jacob. Okay. Edomites po yun. Pero alam nyo ba, dahil sa nangyaring yon, yung pag wala na si Esau saka si Jacob, yung lahi po nila, laging nag-aaway. Laging may digmaan. Ayan. So, it was in God's program to send Jacob to Egypt where they will be preserved. Okay? Walang amalgamation or annihilation. At sa Egypt, yung bansa na iyon, di ba? Yung leading during that time, parang superpower during that time, parang US. Okay? Siya yung leading superpower during that time. Sa Egypt, sila ay mapre-preserve, hindi lang yon. They will learn civilization. They will learn hard work. They will learn discipline. Okay? And they will learn military tactics. Okay? So 70 lang sila noon, pero pagdating sa Exodus, sabi po nila, nung paglabas po nila, they were more than 2 million. Ang dami, no? Biglang dumami. Alam niyo kung gaano ang span noon? Di ba sabi ng Panginoon kay Abraham, pagpapalain kita. Pero tandaan mo ito nang ang iyong salinlahi ay magiging alipin sa isang bansa. Sinabi sa Genesis. Siguro kung ikaw si Abraham, sasabihin mo, Panginoon, sandali lang. Pinagpapala mo ba ako o sinusumpa mo ako? Bakit magiging alipin? Ayan. Okay? Talagang ganoon. Minsan din natin maunawaan, Panginoon. Okay? May mga moves siya na kung minsan hindi natin maintindihan. Pero kapag uunawain natin, makahulugan. Ayan, amen. So, ayan. Okay, so, ang aklat ng Exodo. Ito pa nga, ang haba niya, pastor. Baka hindi matapos ang isang oras. Hindi, yung mga mahalagang paksa lamang po. Kasi ang ating paksa ngayong umaga, mula sa tanikala, patungo sa paglaya. Ayan. Tayo po yung manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Dalangin namin ang mga salita mo na naway maipahayag ng may kapangyarihan. Gamitin mo ang iyong abang lingkod, hugasan sa lahat ng sala, naway maging karapat-dapat sa pagbabahagi ng mga salita mo. Ito naway tumimo sa puso ng bawat isa at kapulutan ng mga aral, kahugutan, lalo na panahon ng pangangailangan.
Pagpalain mo ang iyong bayan. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So, introduction po tayo. Setting the scene. Yan, okay. Chapter 1, verse 1 to 7. Ito ang mga anak ni Jacob na kasama niyang pumunta sa Ehipto kasama ang kanilang sambahayan. Sina Ruben, Simeon, Levi, Judah, Isaacar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad at Asher. Silang lahat ay 70. Si Jose ay matagal nang nasa Ehipto noon. Paglipas ng panahon, namatay si Jose, ang kanyang mga kapatid at ang kanilang salinlahi. Okay. Ngunit mabilis ang pagdami ng mga Israelita kaya't sila ay naging makapangyarihan at halos mapuno nila ang buong lupain. Actually, hindi naman sila nagsimula sa slavery, di ba? As a reward to Joseph, dahil sa preservation niya sa Egypt, ay talagang dumami sila ng dumami. Maganda nung una. Okay. Kaya lang, ayan. Nung a new king has emerged, okay? Sabi ng bagong Pharaoh na walang kinalaman sa kasaysayan ni Joseph. Ayan. Kaya napakahalaga po na dapat alam natin yung ating nakaraan. Ito ang problema, siguro hindi nagre-research, hindi siya nagtatanong, bakit ba ang daming Jew dito? Ayan, bakit ba ang daming Jew? Hindi nagtanong, hindi nag-research ng kanilang kasaysayan. Basta, zero knowledge about Joseph. At sila po ay natakot. Kaya they have dealt with the Jew ruthlessly. Ayan. Shrewdly, sabi. A new king who knew nothing about Joseph came to power and dealt shrewdly with Israel. Tusok. Ayan. So they were oppressed, tapos forced labor. Ayan. Sabi sa chapter 1, verse 12 to 14, basahin nga po natin, wala po dyan. Exodus 1, 12 to 14. Yan. Ngunit, habang sinisikil, lalo namang dumarami at lumalaganap ang mga Israelita, kaya't sila ay kinapuotan at kinatakutan ng mga Ebsyo. Natatakot sila dahil baka daw dumating yung digmaan at silang dahil sa dami na nila, sila ay kumampi sa kaaway at sila ay tuluyang magapi. Ayan, natatakot ang mga Egyptians. Okay? Kaya they were oppressed into forced labor. Okay. Pagkatapos, lalo pa silang dumadami, di ba? Merong 2 manghihilot na nagpapaanak. Sabi ng king, kapag lalaki, patayin nyo. Kapag babae, buhayin nyo. Pero dahil sa takot nila sa Panginoon, binubuhay nila. Tapos panibagong utos, lahat ng mga isisilang na lalaki, ayan, ay dapat itapon sa ilog Nilo. Ayan, okay? So, yun ang utos. Kaya lang, ang mga magulang ni Moses, okay, nung isilang, nakita nila na special, parang magandang baby. Okay, tinago nila ng 3 buwan, nung hindi na maitago, gumawa ng basket. Pagkatapos ipinaanod sa ilog Nilo. Okay, yan. So, si Moises ay inadapt ng prinsesa ng Pharaoh. Ayan. At nung lumaki na, ang nagpalaki ang sarili niyang ina. Nung lumaki na ay ibinigay sa prinsesa. Okay? At siya ay lumaki sa palasyo. Si Moises. Okay. So God raised up a boy soon to be a leader who grew up a prince sa the palace. Okay, nasa chapter 2. Ano yan? Verse 10. Okay. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya itinuring na anak nito. Sinabi niya, napulot ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya. Ayan, ibig sabihin ng Moises, hinango mula sa tubig. Okay, ayan. So, the Israelites
cried for deliverance. Nandyan ba ito? Chapter 2, verse 23 and 20 yan. They cried for deliverance. Okay. Ang bansang Israel dahil siya po ay naapi. Pagkalipas ng mahabang panahon, namatay ang paraon, ngunit inalipin pa rin ng mga Ehipsyo ang mga Israelita, kaya't dumaraing sila sa tindi ng hirap. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya'y nahabag sa kanila. Okay. So ito po yung lesson. Makinig po kayo. Israel in Egypt at first grew peacefully, but later felt the stern blows of persecution. God often permits us to prosper in ease. Okay? But to move us on into deeper spiritual depths, He may permit the hard and He may permit the hand of oppression to rest upon us. Okay? So nothing happens to God's people by chance. It is all within the purposes of God. Okay? Alam niyo sa Bible, lagi ko pong sinasabi na ang mga ginamit po ng Panginoon na naging mabunga ang kanilang ministry ay dumaan sa pagpapanday. Hello? Wala pong dumaan sa beds of roses. Merong dalawa na alam ko, pero kung paghahambingin mo sa iba na dumaan sa pagpapanday, naging mas mabunga yung kanilang resulta ng kanilang ministry. Si Joseph, di ba? Example yun eh, si Joseph. Joseph the Dreamer. Ang hirap po yung pinagdaanan niya. Pero mo kabataan ka pagkatapos nagbago yung environment mo. Talagang matutuliro ka. Mabuti na lang nanaig yung takot at pananampalataya sa Diyos. Okay. Pangalawa, itong inaaral po natin si Moises. Ang hirap po niyan. Kung merong from riches to rags, ito pong si Moises, from rags to riches, itong si Moises baligtad, from riches to rags. Hello, biro mo, prinsipe ka na. Train ka, minomold ka para maging king. Pero, ayan, mamaya, aaral natin kung saan siya napunta. Okay. So, marami pa. Si David, yan, yung aking paboritong karakter sa Bible. Di ba? Ang hirap po niyang kanya pinagdaanan, si David. Bata pa lang, teenager din, na-anoint na as king in replacement of King Saul. Di ba? Dahil sa aring Saul pasaway, pinalitan na siya ng Panginoon. Ayan. Ano ang ginawa ni Saul? Di ba gusto siyang patayin? Kaya si David, siya po ay naglalagalag, nagliliwaliw. Ayan. Okay. Sa kanya pagliliwaliw, marami pa ang tumama sa kanya, lahat ng mga problemado, mga hindi kontento sa buhay, mga baon sa utang, sumama po sa kanya. Ayan. 400 dati yun, naging 600. Alam mo ginawa ni David? Trinain po niya yun. Nung hari na si David, they were the best fighting men of David. Okay. At sino pa? Mga ginamit ng Panginoon. Si Paul, di ba? Sa New Testament. Sina Peter, o di ba? Sa lahat po, maging mga propeta, di ba? Sina Jeremiah, sina Isaiah, name it. Halos lahat. Yung buhay mismo ng ating Panginoon. Lahat ng mga naging matagumpay at naging mabunga sa ministry, dumaan sa pagpapanday. Amen ba? Kung ikaw ay pinapanday, may pinaghahandaan ka ng Panginoon. May ginagawa sa iyo ang Panginoon. Hello? Ayaw kasi natin na mapanday. Gusto niyo ba mapitpit, madikdik, mailagay sa horno, mailagay sa apoy? Gusto niyo ba yon? Siyempre, ayaw natin, di ba? Masabi ko nga, sino gusto maging katulad ni Haring David? Siguro maraming magtataas ng kamay sa inyo. Pero ang sasabihin ko, gusto niyo bang daanan yung pinagdaanan ni Haring David? Ayawan na, siyempre. Mahirap. Mahirap, di ba? Okay. God often has to thrust out His people by strange experience to lead them into closer communion with Him and to help them find His highest will for their lives.
Ayan. Kasi kung komportable ka na, siyempre ayaw mo na umalis sa comfortable zone mo, di ba? Pero ang Panginoon, gusto niya, huwag ka dyan, huwag ka dyan. Meron pang mas mataas na antas na gusto kong paglagyan sa'yo. Pero bago ka makarating doon, kailangan mo munang pagdaanan yung katulad na pinagdaanan ni Haring ni David. Di ba? Bago naging hari. Mahirap, di ba? Ayan. Okay. Sino ba nagsabing madali maging Christian? Di ba sabi ko nga, hindi po madali ang maging Christian. Imposible po maging Christian. Imposibleng magpaka-Christian. Pero dahil sa habag, dahil sa awa, dahil sa grasya ng Panginoon, dahil sa presensya ng banal na Espiritu na sumasa atin, ayan. Okay, di ba? Amen ba? Okay. Pangalawa, ayan. I-point natin, the call of Moses. Sa Acts chapter 7 verse 23, sabi ko kanina, ang nagpalaki mismo kay Moses, yung nanay niya. Di ba? Dahil nung pinapaanod siya, nagbabantay yung si Miriam, yung kapatid niya. Tapos nung nakita ng prinsesa, lumapit si Miriam. Sabi niya, gusto niyo bang kumausap ako ng babae para mag-alaga para sa inyo? Di ba? Kaya ang dinala niya, yung nanay mismo ni Moises. Sabi ng prinsesa, sige, palakihin mo to at babayaran kita. Tapos pag malaki na, dalhin mo sa palasyo. Ayan. Siguro ikinintal ng nanay niya na hindi ka Egyptian. Ikaw ay isang Hebrew. Ikinintal ng nanay niya yon. Tapos, nung malaki na si Moises, 40 years old na siya. Nang si Moises ay 40 taon na, naisipan niyang dalawin ng kanyang mga kababayang Israelita upang tignan ang kanilang kalagayan. Okay? Next, meron pa ba? Wala na. Pagkatapos, sa Exodus, nakita niya na ang hirap na hirap kasi pinahihirapan sila, inaalipin sila. Siguro nakita niya, pinapalo ng isang Egyptian, taskmaster ang isang Hebrew. Pagkatapos napatay niya yung Egyptian na yon. Tapos na kinaumagahan, dimalaw ulit, nakita naman niya dalawang Hebrew nag-aaway. Pagkatapos ng inaawat niya, sabi, ba't ba kayo nag-aaway? Sabi nung isa, ba't sino ka ba? Diba, gusto mo rin ba akong patayin katulad ng ginawa mo kahapon? May nakakita pala. Kaya dahil sa takot niya, siya po ay, umalis. Siya po ay naglayas kasi gusto siyang patayin ng King of Egypt, ni Pharaoh. Okay. The call of Moses. Ayan. So, ito yung siguro sabi ni Moises, total, aral naman na ako. Okay? Handa na ako, nasa akin na lahat ng leadership qualification. Okay? Siguro maiintindihan ako ng aking mga kababayan. Kaya lang dito, hindi po siya naintindihan. Ito po yung lesson. Although God had chosen Moses for a great work, only after Moses turned to God was he truly God's man. Okay, hindi pa siya prepared. Moses' first attempt to reveal himself to Israel and become their leader ended in a tragic and dismal failure. Bakit? Kasi hindi siya naintindihan. Yun ang ibig sabihin ng Acts 7:23. Okay. Kaya siya ay umalis sa kanila, napadpad siya sa Midian. And for the next 40 years, So 40 years siyang nag-aral sa palasyo, and then for the next 40 years, nag-aral siya sa desierto. Ayan. Yun ang tinatawag na the silent years. Doon siya pinanday. Kung si Joseph merong 13 years sa kulungan, ito si Moises merong 40 years sa disyerto. Yung silent years. Si Jesus, ang account niya sa Bible, nung siya isilang, nung siya 12 years old, at nung siya 30 years old. 12 to 30 are called the silent years. Yun yung years na hindi natin alam anong nangyari. Okay? Si Moises, yun yung, ang ginagawa niya nagbibilang ng tupa. Anong relevance nun? Okay. Doon siya pinapanday. Diba? Kasi,
Gusto niyang iligtas yung kanyang mga kababayan, pero hindi naman siya maintindihan. Di ba? Yun yung bugso ng kanyang damdamin. Hindi siya tanggap at hindi siya maintindihan. Okay. Kaya doon sa disyerto, ayan, actually hindi niya alam kung tatawagin pa siya. Okay. Siguro lumagay nga kay sapatos ni Moises. Siguro nagtatanong siya, ano nangyari sa buhay ko? Pinanday akong prinsipe. Dapat tayo magiging hari, balang araw ng Egypt. Pero nandito, nag-aalaga ng mga tupa. At sa disyerto, sa tindi ng sikat ng araw, araw-araw, 40 years, yun yung trabaho niya. O, kayo si Moises, di ba kayo nagtatanong? Hindi ba kayo nagtataka? Di ba? Ano kaya mangyayari sa buhay ko pagtanda ko? Hanggang ganito na lamang? Hanggang ganito na lamang pa? O dito ka, isa, dalawa. Anong gamit ng mga, may gamit naman, mathematics, di ba? Isa, dalawa, tatlo. May gamit naman. O di ba? Pag nagtitinda, may gamit naman, nagkwekwenta. O di ba? Ayan. Kaya lang, meron pong mas malalim in God's time. May mas malalim na dahilan ng kanyang nakaraan. Bakit siya na-prepare? Okay? How well this illustrates the human attempt to do divine service, which so often ends in futility and despair. Ito yung kala ni Moses maintindihan siya. Only when one is conscious of divine sanction and divine presence, can he do a successful work for God. Ayan. Alam nyo, hanggang ngayon po, ang mga inilalagay ng Panginoon ay tinatawag. Meron kasing tinawag. Minsan meron namang tinulak. Ayan. Uy, pwede ka magpastor. Pwede ka. Talaga? Pwede ka magpastor. Nasa yung mga qualification. Naniwala ka naman. Sumabak ka. Pero wala yung calling. Wala yung calling para sa'yo. Okay. Akala mo lang kaya mo dahil matalino ka. Diba? Lagi akong sinasabi ito, yung tatlong C. Tatlong C, tatandaan. Character, competence, commitment. Yung dalawa, yung competence, matalino ka, kaya mo, kabisado mo buong Bible. Cover to cover, kabisado mo lahat ng theology, alam mo. Kahit pagbalik-balik ka rin pa. Tapos very committed ka. Di ba? Kaya lang, laglag naman yung character. Lahat niyabangan. Wala rin. Failure ka rin. Hello? Ang unang-unang inuhubog ng Panginoon, character. Tingnan nyo sa lesson na inaaral. Ano ang ginagawa niya sa disyerto for 40 years? Inuhubog ng Panginoon ng kanyang patience. Character. Yun ang inuhubog ko ng Panginoon. In fact, nung tawagin siya, ayaw na niya. Yun yung mga talagang tinatawag ng Panginoon. Tinatawag ka na ayaw mo. Yung iba naman kahit hindi tinatawag, tinutulak gusto. Diba? Ang tinatawag ng Panginoon, yung umaayaw, pero may panawagan ng Panginoon. Diba? Okay. Ayan. Always remember, a call to service for God is a call to prepare first. Kailangan ng preparation. Ayan. Moses had his formal education, but not his heart and soul training. Okay. Sa disyerto po, trinain ng Panginoon. Moses was well prepared for his life great work. Bakit? His Egyptian training included, all kinds of hardship. Lahat ng kahirapan nakasama sa training na yun. Kaya pala, ang hirap po. Kaya best and most qualified po si Moises. Meron silang training na mahabang pag-aayuno. Yan. Kaya nung ibigay sa kanya yung 10 tablets, di ba naalala niyo yun, nag-fasting po siya noon. 40 days and 40 nights. Tapos nung bumaba siya, nakita niya si Aaron gumawa ng calf, di ba, golden calf image. Pagkatapos dinurog niya, tinapon niya yung bato where the 10 commandments was engraved. Pagkatapos muli siyang bumalik, nag-ayuno na naman. Di ba? Kaya, train sila sa ganon. Hindi lang yun All hardship, fasting, long marches.
Okay. Mahabang pagmamarcha, yun ang training. Yan, military training, and Moses was acquainted sa ganon. And military preparation. Diba? Sa disyerto nagmamarch. Kaya pala, ayan, makinig po kayo. Yung mga training na pinagdadaanan nyo ngayon, mahirap. All part of God's training. God's call po yan. Darating po yung time, gagamitin ng Panginoon. Sabi ko nga, nagtatanong siguro si Moises, ano nangyari sa buhay? Ayan. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, lahat, kahit yung kanyang training, yung writing, siya po yung sumulat ng first 5 books. Pentateuch ang tawag. Si Moises po, ang author po noon. Siya po yung sumulat. Well-trained siya sa ganon. Action, taught lahat. Di ba? Diba? Kaya may gamit. Yung kanya pinagdaanan, talagang pinagday po siya. Sa Transfiguration, naalala niyo yung Transfiguration? Meron pong dalawang Old Testament personality na dumamay sa Panginoon para palakasin yung kanyang loob. Si Moises at si Elijah. Yung Transfiguration ng Panginoon. Sila yung most qualified kasi siguro sabi nila sa Panginoon, alam namin na mahirap yung pagdadaanan mo, pero huwag kang mag-alala, dinaanan din namin yan. Di ba? So, encouragement para kay Jesus. In-encourage nila si Jesus. Okay. So, and all other kinds of classical learning, ayan, groomed for a king. Ayan. Okay. So, yun yung the call of Moises. Point na. Nung tinawag po ng Panginoon si Moises mula sa burning bush, doon kasi sa disyerto, may nangyayari talaga yung phenomenon na yon. Mga tuyong halaman, bigla na lang nagsisindi dahil sa tindi ng init. Pero ito, yung burning bush, nagtataka siya kasi lumiliyab pero hindi nako-consume. Nakuha nyo? Liyab pa rin ang liyab. Okay, kaya nung tinawag siya ng Panginoon, sabi, ubarin mo ang sandals mo kasi banal ang lugar na to. Pagkatapos ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Narinig ko at nakikita ko ang daing at hirap ng aking bayan at sila ay aking, di ba, sabi ng Panginoon, sila ay aking hahanguin. Ayan. Okay. Hahanguin mula sa kahirapan. Makinig po kayo. Wag na wag po kayong mga api. Sa mga mahihirap, lalo na sa mga bata. Bakit po bata? Kasi ngayon malusog ka, pagtanda mo, kalusugan nila, matanda ka na. Hindi ka nila makakalimutan. Kung gagantihan ka sa ginawa mo. Mabuti pa ang gawin mo, gawan mo sila ng mabuti. Pagtanda mo, siyang kalakasan nila, hindi ka rin nila makakalimutan. Amen po? Ayan. Marami kasi pag malaki, kinakaltusan nyo lang yung mga bata. O sino yung gumagawa nun? Kakaltusan mo lang, parang hindi ka nila makakalimutan. Kaya wag po kayong mga api. This lesson, yung deliverance ng Panginoon sa kanyang bayan ay halimbawa ng pang-aapi at nagkaroon ng mabigat na consequence sa bansa na gumawa nito. Okay. Alam nyo ba, nasa secular studies, yung kasaysayan ng Egypt, na pangyayaring ito, ay wala sa kanilang kasaysayan. Hindi talaga nila isinulat. Panahon ni Joseph, panahon ni Moises, yung mga plagues na ating pag-aaralan, hindi po nakasulat sa kanilang kasaysayan. Kasi kahihiyan para sa kanila. Okay, napakatinding lecho. Mabuti na lang nasa Bible at ating nababasa. At mas wide ang circulation, di ba? Kaysa sa kanilang sinulat sa kasaysayan nilang sarili.
mas wider ang circulation ng Bible at maraming nakakaalam. Plagues, mga salot. Bakit kailangan salutin? Bakit kailangan dumaan sa maraming salot? Dahil matigas ang puso, kailangan palambutin. Okay. Alam niyo ba na 10 lahat ito? 10. At yung unang 3, ginaya po nila. Ginaya ng mga salamangkero. Ayan. Plagues and Pharaoh's resistance. Okay. Ano po yung una? Yung tungkod, naging ahas. Ayan. Nagaya po nila yon, pero yung mga ahas po nila, nilulun nung ahas ni Moises. Ayan. Ibig sabihin, mas makapangyarihan. Yung pangalawa, yung lahat ng tubig, ginawang blood. Di ba? Lahat ng mga isda sa Nile, namatay, nagkamatay, ginaya pa rin po nila ng mga salamangkero. Simpleng-simple naman pala, nagagaya, di ba? Simple lang. Di ba? Yung pangatlo, yung frogs, mga palaka. Ayan. Nagaya pa rin. Ayan. Sino kumakain ng palaka? Siguro ang dami nilang palaka. Anong panahon na yun? Ano? Palaka all you can. Di ba? Ayan. Nagaya pa rin. Tumitigas lalo. Yung pangapat, hindi na nila kaya. Ayan. Nik-nik. Lahat ng mga buhangin naging nik-nik. Ang dami niyan. Okay. Sabi ng mga salamangkero, this is the hand of God. Hindi na nila kayang i-duplicate. Okay. Matigas pa rin. Okay. Pang-apat, ang salot ng mga langaw. Biro mong lalangawin ka, buhay ka pa, nilalangaw ka na. Ayan. Hindi na ho. Lagi sinasabi na, sige, ganito yun nagiging progressive. Sabi kasi ni Moises sa si Aaron. Si Aaron ang ang bibig ni Moises. Kasi si Moises, utal. Sabi niya, Panginoon, magsugo na lang kayo ng iba kasi uutal-utal po ako. Sabi ng Panginoon, sino ba ang gumawa ng bibig? Di ba? Okay, lahat ng excuses mo, pati sinasabi ko, noong una, gustong-gusto niyang pumasok sa ministry, pero noon ayaw na niya. This time, ayaw na niya. Tumatanggi siya. Sabi niya, Panginoon, magpadala na lang kayo ng iba. Kontento na po ako sa buhay ko. Nag-aalaga ng mga tupa. Di ba? Pero hindi. Kasi yung pinagdaanan niya, yung training niya, gagamitin ng Panginoon. So, langaw. Ayan. Sasabihin na, pero sige, nagkamali ako, papayagan ko na kayo. Sabi kasi nila, kami po ay maglalakbay for 3 days at ang sabi ng aming Panginoon, kami po ay sasamba sa Kanya. O sige, papayagan ko na kayo, pero ganito mga lalaki lang. Maiiwan yung mga babae, maiiwan yung mga anak nyo, maiiwan yung mga alaga ninyo, di ba? Pero sabi ni Moises at Aaron, hindi, kasi sabi ng Diyos namin, dapat lahat po kami. Lahat kami, mapababae, lalaki, mapabata. Lahat ng mga alaga naming mga hayop. Sabi ng Pero, sabi ko na sa inyo, may binabalak kayong masama. Di ba? Gusto nyo nang umalis sa bansang ito. Okay. From flies, okay. Ang salot ng mga livestock. Ayan. Inulan sila ng mga yelo, mga black, lahat ng mga tatamaan namamatay. Ayan. Tapos, pang-7, yung salot ng pigsa. Isa lang pigsa dito, hindi ka na makaupo di ba? Hindi ka na makatulog sa sakit. Dumami pa. Pati yung mga salamangkero, pinipigsa. Di ba? Sabi nila sa Pero, oy, sumuko ka na. Hindi na namin kaya. Kamay na ng Panginoon ang kumikilos. Pero matigas pa rin. Ayan. Alam nyo, kapag may nire-remind ng Panginoon sa buhay natin, dapat una pa lang, bumigay ka na. Kasi kung ayaw mo, ayan, magbilang ka. Gusto mo magbilang? Magbilang ka hanggang sa ikaw ay sumuko. Di ba? Pang-7, sumuko na ba? Hindi pa. Sabi niya, bakit ako susuko? Di ba matigas? Okay. Ito yung sinasabi ko, na huwag kayong mangapi kasi may vindication. May time, may date of vindication. May Diyos na maghihiganti. May Diyos na nakakabatid sa lahat ng bagay.
Okay. Ayan. Sabi niya, puno na ang salop. Dapat ka nang kalusin. Diba? Sabi ng Panginoon. Ayan. Pangwalo, yung locust. Balang. So lahat ng green, kinain, naubos. Ang dami nang nagkamatay, di ba? Yung livestock lang. So, Egypt was devastated. Alam niyo yung salitang devastated? Lugmok na lugmok. Economically, financially, di ba sabi ko kanina, superpower? Oh, superpower ka man, kaya ka rin ibagsak ng Panginoon. Merong mas powerful sa'yo kahit superpower ka pa. Amen ba? Ayan. Kaya, ayan, saglit lang. Medyo, alam nyo, yung West Philippine Sea, tayong mga Pilipino ay parang laging nabubuli. Di ba? Binobomba ng tubig, may nasasaktan. Sabi ni President, si BBM, sabi niya, maaari kaming pumasok sa digmaan, hindi dahil gusto naming pumasok, kundi dahil sa ginagawa ng China, ay aksidente na kami ay pumasok sa digmaan. Yun ang sinasabi ni BBM. Kaya panalangin po natin. Okay? Alam nyo, na kung ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisa sa panalangin, ang Diyos po ay nakikinig. Amen ba? Katulad ng inaaral po natin, they were crying for deliverance. And the Lord has listened and sent, nagpadala ng sugo, katugunan sa kanilang mga dalangin. Amen? Kaya po ipanalangin po natin. Maging concerned po tayo. Di ba sabi ko, wala pong nananalo sa digmaan. Di ba yung sinabi ni Dr. Willie Ong, alam nyo kapag nagdigmaan, sinabi ko na dito, ang unang-una mangyayari, lahat ng utang nyo, wala na. Uy, ganda naman, di ba? Lahat ng utang nyo, wala na. Nagpautang kayo, kalimutan nyo na. May inutang kayo, matutuwa kayo, wala na. Hello? Pero, ayan. Ang mangyayari, guns, gold. Guns, guns, and gold. Lahat ng pera nyo, marami kang pera, wala na rin. Kahit may milyon ka sa bangko, wala na yon. Kasi lahat ng bangko, sarado. Walang withdrawal. Lahat ng government offices, sarado. Okay? Kapag may sasahurin ka pa, huwag mo nang asahan. Wala na yon. Kaya nga, wala nang alagay yung pera mo. Kaya nga, guns, gold, and goods. Ang mananaig, jewelries. Ayan. Kaya pag marami kayong jewelries, ayan, tubusin nyo na. Itago nyo. Kasi yun ang pambabayad. Jewelries. Kaya lang mga goons. Goons, ibig sabihin, walang magpro-prosecute, wala namang kukulong, ibig sabihin, lawlessness. Ibig sabihin, wala nang order. Kasi ang gobyerno natin, abala sa digmaan. Malusog ka, pwede kang kuning sundalo. Hello, babae man o lalaki. Para ipaglaban ang ating bayan. Ang masaklap dito, pag nauwi sa nuclear war. Nuclear war. Okay. Kahit bakal, kapag nuclear, malulusaw. Ikaw pa, balat at buto, hindi ka ba malulusaw? Pagkatapos yung epekto pag yung epekto ng mushroom, cancer. At bago mawala yung cancer, magbibilang ka ng 100 years. Kaya yung dalawang atomic bomb na dinanap sa Japan, hanggang ngayon, maraming cancer. Hello, sa digmaan, walang nagwawagi. Kaya po, hello, mga anak ng Diyos, ipanalangin po natin ang mundo. Ipanalangin po natin ang ating bayan. Napakalapit po natin sa hidwaan. Amen ba? Maging concerned po tayo. Okay. Ayan, locus. Pang-siyam. Darkness. Naalala niyo bang kahit misis mo,
Darling, nasan ka? Hindi mo makita. 3 araw, 3 gabi, walang makita. Para kang bulag. Ayan. Pero may distinction. Simula sa port, yata sa port na salot. Yung Egypt lang sinasalanta at sinasalot. Yung Goshen, kung nasaan ang bayan ng Panginoon, walang salot na nangyayari. Yung sinabi ng Panginoon, I will make a distinction. O, di ba? Okay. So, yung mga anak ng Panginoon ay libre. Hindi sila sinasalot. Okay. Yung first 3 na experience nila, pero yung remaining, yung mga mabibigat, libre na po sila. Ito yung panghuli. Sabi ni Pero sa pang 9, Moises, ayaw na kitang makita. Sa susunod na makita kita, patay ka. Sabi ni Moises, it's a deal. It's a deal. Tapos ang panglas, lahat ng panganay mo, okay, mula sa sariling bibig mo, mamamatay. Ay tinakda yung araw, an angel of death. Yun yung, the death of all firstborn. Pero sa Goshen, walang mamamatay. Pero meron silang gagawin. May seremonya silang gagawin. The Passover. Alam niyo yung salitang Passover? Yung dugo. Ayan. At ito yung pang-4 na punto po natin. The Passover and liberation. Ayan. Kalayaan. Tanikala, malalagot, magkakaroon ng kalayaan at pag-asa. Okay. Sabi kasi nila, ano bang kalayaan at pag-asa ang dinala mo sa amin? Simula nung kinakausap mo ang hari ng Egypt, wala siyang ginawa kundi kami pahirapan. Dati binibigyan pa kami ng dayami para gumawa ng tisa. Pero ngayon, parehong kota, pero kami ang maghahanap ng sariling dayami. At parehong kota, parehong bilang ng bricks dapat ang magawa. O diba? Kaya hindi na sila nakikinig kay Moises at kay Aaron. Pero ngayon, ito na. Meron bang pangako ang Panginoon na hindi ginawa? Meron bang pangako ang Panginoon na binali? Alam niyo po, wala pa. Ayan. Bagamat hindi natin makita yung liwanag kung minsan, pero darating yung araw, magkakaroon ng kaganapan po yan. At katulad na pinag-aaralan po natin, the Passover. Exodus, okay, nasa Exodus po yan. Ano ibig sabihin ng Passover? The heart of Exodus centers in the Passover story and the deliverance that followed. This great story shows God's redemptive love for Israel and His justice vindicated upon the disobedient Egyptians. Ayan, ito yung sinasabi ko. Huwag po kayong mga api. Kasi darating ang araw, the day of vindication. Ayan. Sabi ko nga, yung bata na kinakaltok-kaltukan mo, pagtanda mo, kakaltukan ka rin. O sana kung kakaltukan ka lang. Hello. Oh! Yung anak mo, na tipid ka sa pagpapadala ng baon. Hatiin mo na lang, anak, yung baon mo, pagtanda mo, sabihin sa'yo, anak, bilang mo naman ng pambili ng gamot. Sabihin sa'yo, hatiin nyo na lang ho yung gamot nyo. Hatiin nyo rin yung gamot nyo. Ayan. Meron pong kwento. Si Pastor mahilig magkwento. Yung anak na lalaki, ayan, meron siyang anak, ayan, na bata. Ibig sabihin, sumama sa bahay nila yung lolo, yung anak, saka yung bata. Kasi yung lolo, pag matanda na, di ba, ulyanin na. Sino ulyanin na sa inyo? Hindi niya na alam kung ano yan, ano itsura ng plato, ano itsura ng mangkok. Hindi niya malaman kung ano ang difference. Ayan. Yung anak ng lolo, di ba? Gumawa siya ng yung bao. Alam niyo yung bao? Yung nyog. Tapos nilinis niya, di ba? Sabi nung anak niya, Daddy, anong gagawin niyo diyan? Dito ko na pakakainin ng lolo mo. Kasi ang dami-dami na niyang binasag na plato. O, di ba? Doon nakakain sa bao.
Isang araw, dumating si daddy. Yung anak niya may kinuput-put, bao. Sabi niya, anak, anong ginagawa mo? Sabi niya, daddy, pagtanda mo, dito ka kakain. Ayun. Alam ko na. Kung ano yung ginagawa natin, bumabalik po sa atin. Okay. The Passover. Ano yung Passover? Merong angel of death na dadaan. Yung tahanan na merong makikitang dugo. Ayan. Mula sa hayop, pinunas sa pintuan, sa bintana. Nasabi ng Panginoon, lalagpasan ko yan. Kaya Passover. Okay? Lalagpasan ko yan. Okay? Kaya ito ang sabihin mo sa lahat ng mga Hudyo. Siyempre, sila lang nakakaalam, di ba? Pagdating ng araw na yun, ng gabi na yun, yung angel of death, ayan, nananalanta. Okay. Lahat ng mga tahanan ng mga Egyptians, kasi hindi naman nila alam yung Passover, kasi hindi naman sila kasali. Lahat ng mga panganay, patay. Kaya bawat tahanan sa hating gabi, nag-iiyakan. Lahat may patay. Di ba? Di ba sabi ng Pero, Moises, ayaw na kitang makita. Sandaling makita kita, patay ka. Ayan. Binawi, Moises. Layas. Layas na kayo. Sabi ng Panginoon kay Moises, pag alis nyo, gagawin kong lahat ng mga kapitbahay nyo, humingi kayo ng mga garang kasuotan, silver and gold, mga jewelries, at magiging ano sila sa inyo, magiging sagana sila sa inyo. Bakit? Kasi paalisin na kayo. Kung dati pinipigilan pa kayo, ngayon layas. Now na. Ganun ang gagawin. Layas, now na. Bago kami lumayas, yung mga ginawa nyo sa amin, pagbayaran nyo. Diba? Kaya, diba? Ang Egypt was devastated. Devastated. Ibig sabihin, economically, diba? Lahat. Okay, sinamsam pati mga kayamanan ng mga Egyptians. So, yun yung Passover. Pero alam niyo ba ang ibig sabihin ng Passover? The Passover lamb foreshadowed Jesus, the Lamb of God, and the sprinkling of blood upon the lintel and doorpost speaks of obedience to God. Ika, obedience to God. Only as we accept Christ's sacrifice at Calvary in obedience to the command, repent, and believe the gospel, doon din tayo maliligtas. Diba? So yung foreshadow. Foreshadow, ibig sabihin, may kahulugan ang Passover na yan. Diba? Yun yung gagawin ng dakilang tagapagtubos na yung kanyang dugo. Ang sino mang sumampalataya na sumasa kanya ang dugo ng Lamb of God ay lalagpasan ng angel of death, magkakaroon ng kaligtasan. So there, we can hope from unbelief and be delivered from the wrath of God. Sabi sa 1 Corinthians chapter 5 verse 7, for even Christ, our Passover, is sacrificed for us. Ayan. Okay. So lumaya na sila. Lahat. Lahat ng babae, lahat ng lalaki, lahat ng mga bata, lahat ng kanilang mga alaga. Oh. Yung kinakatakutan ng Pero, nangyari. Bukod sa dami niya pinagdaanan, siyempre, kayo siguro sa Pero at ang kanyang mga official, di ba, bigat? Ang hirap. Umabot ba naman ng 10 salot? Kaya ang tawag dyan, sinalot ka talaga. Di ba? Ayan. Ang dami niya iniisip. Kaya sige, lumayas na kayo. Okay. Kaya lang, nung malayo na sila, tumigas uli yung puso. Sabi niya, ano ba nangyari sa atin? Sabi niya, ihanda ang buong army. Okay. Hindi pa pala tapos, no? Ihanda ang buong army. Kasi siguro pinapa-scout niya saan ba sila nagpupunta. Di ba? Pupunta sila sa isang lugar na trap.
Trap. Yun yung point number 5. Okay? Point number 5. Crossing the Red Sea and journey to freedom. Minsan ang Panginoon mahirap maunawaan. Siguro sabi nila kay Moises, bakit naman sa lugar na to? Trap. Sa harap nila, Red Sea, sa kabila, bundok, sa kabila, disyerto, sa likod nila, hinahabol sila ng mga kaaway. Hindi ba trap? Sabi nila kay Moises, wala bang libingan sa Egypt? O, sabi ng mga reklamador, hello. Siguro sabi ng mga diakono, bakit po diakono, pastor? Kasi puro no. Kaya dapat palitan ng diako yes para laging yes. Bakit? Bakit trap? Wala bang libingan sa Egypt, kaya mo dinala kami sa disyerto para sabay-sabay mamatay. Hello. Di ba sabi ng Panginoon, dadalhin niyo kayo sa lupang pangako. Nasaan ang pangako? Minsan kasi gusto natin nakikita kaagad. Gusto natin nandyan na kaagad. Agad-agad. Now na. Anong gagawin natin? Lalanguyin natin. Anong gagawin natin? Lalabanan natin. Aakyatin yung bundok. Magtatago sa disyerto. Trap. Okay ba? Naintindihan niyo? Diba? Minsan ikaw ay nasa loob ng kahon. Lahat ng sides sarado. Pero kapatid, tumingala ka sa taas bukas. Amen ba? Sa loob ng kahon, tumingala ka sa taas bukas. Ayan. E di, ang dami ng reklamo. Diba? Ang dami ng naririnig na negatibo. Siguro kung kayo si Moises, Panginoon, oo nga naman, ano ang gagawin ko? Ano ang sagot? Diba? Pero, ang dali lang. Hindi ba napakaraming salot? Di ba kayo ay in-exempt? Di ba ang Goshen exempted sa mamimigan? Pero, ka na ba sa ganyan, kapatid? Major na pagsubok. God is still alive. God is under control. Amen? Sabi ng Panginoon, sabi mo sa kanila, kalma. Kumalma lang kayo. Di ba? O sabihin mo sa katabi mo, kalma ka lang. Kalma ka lang. Di ba? Madalas kasi masyado kang, lagi ka kasing nagkakape. Ilang beses ka bang magkape? Kaya nervyos ka palagi. Di ba? Kalma lang. Sabi ng Panginoon, yung tungkod mo, sa dami ng mga himala na ginawa ko dyan, ayan, ituro mo sa Red Sea. Mabigat ba yon? Mahirap ba yon? Sa Diyos, wala pong mabigat, wala pong mahirap. Natuyo, hindi lang bumuka. Natuyo. Alam niyo, kapag napanood niyo yung, sino ba yon? Yung palabas na Ten Commandments. Alam niyo, hindi lang ganon, yung may wall of sea, hindi. Sabi na ako may commentators, kasi po, sa dami po nila, 2 milyon, at ang dami pang mga alaga, ang natuyo, milya. Hello, milya, malawak. At hindi po putik-putik, siyempre, magdamag ba namang umiihip yung hangin? Tuyo, dry. Kasi kapag putik-putik, din sila makalakad, putik-putik, di ba? Ay yung mga bisirong kambing, paano makakapag putik-putik, di hirap na hirap. Tuyo. Okay? Ayan. Pinahirapan ba sila ng Panginoon? Hindi. O, di ba? Dakilang himala. Crossing the Red Sea and journey to freedom. Ayan. Tapos na ba doon? Nakatawid na po sila. Etong si Pharaoh, matigas talaga ang puso. Eto yun! Tapos nakakabayo tayo, nakakaruwa, hindi napakadali lang habulin. Ayan.
Pero alam nyo ba na sa pagitan po nila merong pumipigil? Gumagawa na nga ng himala ang Panginoon. Sabi ko nga, minsan, ang kasalanan ay bumubulag. Hindi ba nauunawaan ni Pharaoh na devastated na siya? Hindi ba niya iintindihan na ang kinakalaban niya ang Diyos ng Israel? Bakit hindi siya matinag? Kasi kasalanan nakakabulag. Kasalanan nagpapatigas lalo sa puso. Okay. Ayan. Ayan. So, the miraculous deliverance from the Egyptians at the Red Sea reveals another aspect of God's redemptive work. Isang redemptive work ulit yun. Bukod sa walang namatay sa kanila nang dumaan ang angel of death, ito na naman. God is always working miracles. Di ba? Ayan. He not only had the right to redeem Israel as His people, but also the power to do so. Ayan, meron siyang kapangyarihan. He could protect what He had purchased, finish what He had begun, and deliver those who trusted in Him. Ayan, kaya tayong isalba ng Panginoon. Ayan, kaya tayong iligtas ng Panginoon. Mabigat na pagsubok po yun. Mabigat na problema po yun. Lumaban ba sila? Hindi. Nag-obey lang sila. Ayan, amen. Okay. The same sea, makinig po kayo. Ang parehong dagat, the same sea which became a glorious victory for Israel in obedience became a tragedy for Egypt in disobedience. Okay. Sumunod po sila. Siguro nandun din si Pharaoh nangunguna. Nung nakatawid na sila lahat, sabi ng Panginoon kay Moises, muli mong ituro ang baston mo at magsasara. Muling babalik. Okay, ang sea. Ano nangyari? Lipol. Patay. Kaya ang nagkalat sa dalampasigan, mga karuwahe, mga sandata, marami na silang nakolektang espada. Marami na silang nakolektang sandata, di ba? Siguro yung kabayo, medyo humingi pa. Siguro sabi ni Moises, kunin nyo. Ano yan? Pwede pang ihaw yan. Ano lang yun? Hello? Ayan. Ayan, okay? Mula tanikala, tungo sa paglaya. Ito po ang ating tatalakayin sa buong buwan ng June. Okay. Ito ay walang pinag-iba. Ikaw ba ay nakatingala? Ikaw ba ay nakatanikala? Alam mo ba na kayang lagutin niya ng Panginoon? Tanikala ng kasalanan, tanikala ng pagsubok, tanikala ng problema. Yung inaral po natin, mas maraming mabibigat pa na tanikala ang pinagdaanan po nila. Makapangyarihan po ang Diyos. Ang Diyos nila, siya ring Diyos natin na sinasamba. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kasaysayang ito. Ang iyong bayan na inibig mo, Panginoon, ay dumaan sa mahirap na pagsubok. Pero aware kayo, Panginoon, sa kanilang pinagdaanan. At sila, Panginoon, hinango mo, Panginoon, at dadalhin sa lupang pangako. Panginoon, katulad namin, Panginoon, sa aming kapanahunan, Lord, minsan ay dumaranas din kami ng maraming hindi maipaliwanag na pagsubok. Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon. Kapag kami ay nakatanikala, lagutin mo ito at kami bigyan ng laya. Mula sa sala, Panginoon, ay patawarin upang maranasan namin. Panginoon, makita namin, maunawaan namin ang lupang pangako. Mga magagandang pangako, pagpapala na inilalaan mo para sa amin. Salamat sa araw na to, salamat sa mga salita mo, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasalamatan sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.